May panibagong magandang balita para sa Philippine Navy at para rin sa local shipbuilding industry ng bansa. Habang patuloy na pinalalakas ng ating hukbong dagat ang kakayahan nito, isang bagong proyekto na naman ang ibinigay sa isang Filipino shipbuilder. At ang mas magandang balita, isa na naman itong patunay na kaya ng mga Pilipino na gumawa ng mga barkong kailangan ng ating sandatahang lakas. Sa pagkakataong ito, opisyal nang naglabas ang Philippine Navy ng Notice of Award para sa isang 25-ton bollard pull yard tug, at ang napiling gagawa nito ay walang iba kundi ang Josefa Slipways, isa sa mga kilalang local shipbuilders sa bansa. Ibig sabihin, magpapatuloy ang pagpapalakas ng Philippine Navy sa kanilang fleet ng mga tugboat habang sabay ding sinusuportahan ang lokal na industriya ng paggawa ng barko. Pero bago natin pag-usapan ang kahalagahan ng proyektong ito, alamin muna natin kung bakit napakahalaga ng mga tugboat sa operasyon ng isang navy. Bagamat hindi sila kasing laki ng mga frigate, corvette, o patrol vessel, napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga tugboat. Sila ang tumutulong sa pagmamaniobra ng mga malalaking barko kapag papasok o palabas ng mga daungan. Sila rin ang ginagamit para sa towing operations, rescue missions, at iba't ibang support activities. Sa madaling salita, kahit hindi sila pangunahing combat vessel, isa sila sa mga pinakaimportanteng bahagi ng isang naval force. Ayon sa ibinahaging impormasyon ng Max Defense Philippines, malaki ang posibilidad na muling gamitin ng Josefa Slipways ang kanilang matagal ng partnership sa world-renowned naval design company na Robert Allen Limited. Ang Robert Allen Limited ay isa sa mga pinakarespetadong kumpanya sa buong mundo pagdating sa disenyo ng mga tugboat. Marami sa kanilang mga disenyo ang ginagamit ng iba't ibang bansa dahil sa kanilang pagiging maaasahan at mataas na kalidad. Sa katunayan, hindi na bago ang tambalan ng Josefa Slipways at Robert Allen Limited. Noong mga nakaraang taon, matagumpay nang nakapagbigay ang Josefa Slipways ng 2 tugboats para sa Philippine Navy gamit ang mga disenyo ng Robert Allen Limited. Kabilang dito ang Ramparts 2700 Harbor Tug at ang mas malaking Ramparts 3000W Ocean-going Tug. Ang Harbor Tug ay pangunahing ginagamit sa loob ng mga pantalan at naval bases upang tumulong sa paggalaw at pagmamaniobra ng mga barko. Samantala, ang Ocean-going Tug naman ay may kakayahang magsagawa ng mas mahahabang operasyon sa dagat at maaaring gamitin para sa rescue operations, towing missions, at iba pang support requirements. Dahil naging matagumpay ang mga naunang proyekto, hindi nakataka-taka kung muling pagkakatiwalaan ng Philippine Navy ang Josefa Slipways para sa panibagong barko. Batay sa pagsusuri ng Max Defense Philippines, ang bagong 25-ton bollard pull yard tug ay maaaring nakabatay sa Ramparts 2400 o kaya naman ay sa Ramparts 2500 design ng Robert Allen Limited. Ang dalawang disenyong ito ay parehong pasok at bahagyang lumalagpas pa sa mga technical requirements na inilatag ng Philippine Navy. Ibig sabihin, inaasahan na ang magiging bagong tugboat ay magkakaroon ng modernong disenyo, mataas na maneuverability, at sapat na lakas upang magsagawa ng iba't ibang support missions para sa hukbong dagat. Isa pang magandang balita, mayroon pang hiwalay na proyekto ang Josefa Slipways para sa pagtatayo ng isa pang harbor tug para sa Philippine Navy. Ayon sa paniniwala ng Max Defense Philippines, malamang na isa rin itong Ramparts 2700 Harbor Tug batay sa mga inilabas na technical specifications. Kung mapapatunayan ito, lalong magiging standardized ang fleet ng mga tugboats ng Philippine Navy. Napakahalaga ng standardization dahil mas magiging madali ang maintenance, training ng crew, at pagkuha ng spare parts. Bukod dito, makakatulong din ito upang mapababa ang operational cost sa pangmatagalang panahon. Sa mga nakalipas na taon, malinaw na isa sa mga prioridad ng Philippine Navy ang modernisasyon hindi lamang ng kanilang mga pangunahing barkong pandigma kundi maging ng kanilang support vessels. Sa katunayan, nauna nang iniulat ng Max Defense Philippines na may plano ang Philippine Navy na muling buuin at palakasin ang kanilang tugboat fleet. Sa unang bahagi ng programang ito, nakatakdang magkaroon ng 6 na bagong tugboat sa mga susunod na taon. Sa ngayon, 2 sa mga ito ang naihatid na matapos silang i-order noong taong 2022. At ngayon, unti-unti nang nadadagdagan ang bilang ng mga bagong support vessels na magsisilbi sa iba't ibang naval facilities ng bansa. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita na hindi lamang nakatuon ang Philippine Navy sa pagbili ng mga missile systems, frigates, corvettes, at submarines.
Kasama rin sa kanilang long-term modernization plan ang pagpapalakas ng mga auxiliary at support assets na mahalaga sa araw-araw na operasyon ng hukbong dagat. Sa katunayan, kahit ang pinakamodernong warship ay mangangailangan pa rin ng suporta mula sa mga tugboat upang ligtas na makadaong, makalabas ng pantalan, o magsagawa ng maintenance activities. Kaya naman napakahalaga ng pagkakaroon ng sapat na bilang ng mga modernong tugboats. Pero hindi lamang ang Philippine Navy ang makikinabang dito. Isa rin itong malaking tagumpay para sa local shipbuilding industry ng bansa. Sa bawat proyektong ipinagkakaloob sa mga kumpanyang Pilipino, mas nadaragdagan ang kanilang karanasan, kakayahan, at technical expertise. Nagkakaroon din ng mas maraming trabaho para sa mga Filipino engineers, welders, technicians, naval architects, at iba pang skilled workers. Bukod pa rito, nababawasan din ang pagdepende ng bansa sa mga banyagang supplier pagdating sa ilang uri ng naval vessels. Unti-unti ring nabubuo ang kakayahan ng Pilipinas na gumawa ng sarili nitong mga barkong pandagat. Bagamat maaaring hindi pa tayo gumagawa ng malalaking destroyer o submarino, ang patuloy na pagbuo ng mga tugboats, patrol vessels, at iba pang support ships ay mahalagang hakbang tungo sa mas malawak na self-reliance sa larangan ng defense industry. Sa kasalukuyan, dumarami na rin ang mga Filipino shipbuilders na nakikilahok sa iba't ibang proyekto ng Armed Forces of the Philippines. Patunay ito na unti-unti nang lumalawak ang kakayahan ng lokal na industriya upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating sandatahang lakas. At habang patuloy na lumalaki ang kanilang karanasan, hindi malayong dumating ang panahon na mas marami pang uri ng barko ang kayang gawin dito mismo sa Pilipinas. Isa rin itong magandang halimbawa kung paano maaaring magsanib ang international expertise at local manufacturing capability. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga subok na disenyo mula sa Robert Allen Limited at ng kakayahan ng Josefa Slipway sa paggawa ng barko, nakakamit ang kombinasyon ng world-class standards at local production. Ito rin ang isa sa mga layunin ng Defense Modernization Program ng bansa, ang magkaroon ng mas malakas na local defense industry na kayang sumuporta sa mga pangangailangan ng Armed Forces of the Philippines. Habang tumitindi ang mga hamon sa maritime security at dumarami ang mga responsibilidad ng Philippine Navy sa pagprotekta sa ating karagatan, mahalagang matiyak na hindi lamang ang mga combat vessels ang napapalakas kundi maging ang mga support assets na siyang nagsisilbing backbone ng araw-araw na operasyon. Sa huli, ang bagong kontrata na ito para sa Josefa Slipways ay hindi lamang simpleng pagbili ng isang tugboat. Isa itong malinaw na indikasyon na seryoso ang Philippine Navy sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng kanilang support fleet. Isa rin itong patunay na may kakayahan ng mga Filipino shipbuilders na makagawa ng dekalidad na mga barkong kayang tumugon sa pangangailangan ng ating hukbong dagat. At kung magpapatuloy ang ganitong mga proyekto, hindi malayong mas marami pang locally made naval vessels ang makita natin sa mga susunod na taon. Para sa marami, maaaring maliit na balita lamang ang pagbili ng isang tugboat. Pero para sa mga sumusubaybay sa pag-unlad ng Philippine Navy at ng local defense industry, isa itong malaking hakbang tungo sa mas matatag, mas modernong, at mas self-reliant na hukbong dagat ng Pilipinas.